narinig ko na point of view, babae. TDDH. Anong tawag dito? TDH. Tall, dark, handsome. Tall, dark, oh, yan, di ba? May mahirap. Yung mga iba, unbelievers, maging believers. Kaya nang ganyang evangeliga, di ba? Para maging believers. Disciple chicks. Naging reason nila yan, pare. Ito ba ay will ni Lord o will lang ng sarili mo? Di ba? Will ko lang or will ba ni Lord? Pero paano i-define ang will ni Lord? Do not give in to the door that is not yours. Bago ka pumasok sa isang relationship, magpa-advise ka muna. Alamin mo yung manual. Maganda kasi yung bagay. No, maganda kaya kasi siya eh. kong gawin. Mayroong tama. May tama. Ang nangyayari, hindi natin alam yung tama. Dapat alamin natin yung tama. Nandami na nagsasabi, nagkukwento ng tama, pero hindi pa rin nila ginagawa yung tama. Oo, tama yan. Kung nagkamali ka in the previous, tapos magkakamali ka ulit in this present, sigurado ako magkakamali ka sa future. Pero kapag nagkamali ka sa past, natuto ka sa past, at gumawa ng tamang decision ngayon in the present, alam ko na maging maganda yung future. Ito kwento ko sa'yo, pag nag-aaway kami, ang sinasabi ko, sumbong mo na lang ako kay Lord at susumbong din kita kay Lord. Kaya pag may away, huwag tumakbo sa kaibigan o sa mga taong ichichismis agad. Lapit niyo muna kay Lord. Sumbong muna kay Lord. Sumbong mo kay Lord. Alam mo, pagkatapos nun, ang tagpuan namin, kapayapaan pa rin. Hi guys, welcome to our podcast. Kasama ko pala ngayon si Brother Joshua. Magpapastor sa church ng Jesus is Alive Community sa Nasinto. Dito sa Pangasinan. Yes, sa Pangasinan. Kapag gusto nyong sumama taga San Jacinto dito, kung gusto nyo, wala kang ginagawa na every Sunday, then reach out, Brother Joshua. Every Sunday naman. Yes, every Sunday. Youth fellowship. Young people kasi, hindi sila, alam mo yung gusto nila sa mga matatanda na kasama. Oo. Yung iba, gusto nilang magsimba. Ito nga, ang nagde-decide na is mga tao, mga young people na yung nagde-decide, yung mga gusto nilang kasama. Gusto nila yung mga kwan lang, alam mo yung ka-age, ganyan. Pero kapag pupunta kayo sa church, huwag kayo mamimili ng mga kasama. Kasi totoo yan, totoo. Hindi maganda yun. Anong reason mo bakit ka nagsisimba? Dahil sa, kasama lang? Hindi. Nag-church tayo because we want to know Jesus deeper. We want to obey His word. Talagang, and we grow. Talagang yung building relationship kay Jesus. Tsaka kaya nga may fellowship. Building relationship kay Jesus, hindi sa tao. Hindi dahil dun sa member ng church, hindi dahil sa relationship sa ibang tao. Kasi meron yung iba, girlfriend, boyfriend sa loob ng church. Ayun. Ano ba? Tama ba sa yung ganun na tao ba yung iba kasi disciple chicks eh. Yun nga, nangyari, ganyan na. Yung iba, evangeliga. Nag-evangelize sila because of meron silang nililigawan na. Yeah. Kasi alam mo, plus points naman din kasi yan sa lalaki. Pero pag-usapan natin dito, ito kasi most of the kausap ko ng mga tao, mga young people naman din, about sa love, puro babae yung kausap ko. Okay. Kaya ang narinig ko na point of view, babae. Na meron silang gustong standard, yan, yung gustong lalaki na, TDDH. Anong tawag dito? TDH. Tall, dark, handsome. Tall, dark, handsome. Yan, di ba? Meron silang standard. Pero, iba rin kasi yung perspective ng lalaki, which is, kasama ko si Brother Joshua. Pag-usapan natin ngayon, about love, pero, point of view ng lalaki. Okay. Paano ba yun? May difference ba? Sa pag-preference kasi ako dati, ang hinahanap ko maganda. Sa preference. Maganda. Ako naman Siyempre, din. ikaw pa naman. Di ba? Dati, preference ko, mga slim, ganyan. Yan yung mga... Look talaga, no, di ba? Pero yung wala pa ako kay Lord noon. Yun yung ko. So, naiba? Naiba ba? Naibang perspective ko. Bakit ganun? Naiba? Kasi, syempre, ang buhay ko in the past, hindi naman ganun nakasolid bilang isang Kristiyano. Kasi merong laking factor din ng if you are, matured ka na, as hindi lang physical, more in spiritual na rin, iba na rin yung magiging perspective mo din. Isa na doon yung relationship. Iba na yung definition mo ng relationship. Yes. Ano ba definition mo ng love? Yeah. Pati perspective mo naboborn na ganyan, di ba? Yeah. Sama-sama natin. Mentally, spiritually, physically, lahat. Yes. Pero ano yung sinabi mo na nag-iba? Yeah. Nag-iba. Ang preference ko noon, yan talaga. Pag sa pattern of this world, ang titignan mo sa physical aspect. Pero in the first place,
ang pinaka-principle ko is hindi na ako tumitingin sa preference. Tumitingin na ako doon sa pinakaunang design na ginawa ni Lord sa atin. Ang unang design na yon is habang si Adam nag-work, ang ginawa ni God, nakita niya parang malungkot itong si Adam Parang kailangan niya ng kasama. Binigyan ko na siya ng mga kailangan niya dyan. Andyan na yung mga hayop. Andyan na yung mga hayop sa seas. Andyan yung hayop sa land. Pero bakit ganoon? Parang malungkot pa rin si Adam. Diba? Pero ang ginawa ni God, nag-form siya, pinatulog si Adam, tapos kinuha yung tadyang niya, at nag-form siya into woman. Yeah. Pinorm niya si Eve. So, ang ginawa niya, ang nangyari sa kanya, hindi niya nagpumilit na magkaroon ng relationship. Si God ang nagbigay sa kanya ng relationship. Yung story pala yan is kung babasahin nyo yung Genesis. Yan. Naging seryoso yung topic natin because of story. Pero kapag di nyo pa alam yung story na yan, basahin yung Bible in the Genesis. Yan. That, in the beginning, di ba, may Adan at Eva. Tayo rin naman din, merong prepare na Eva. Di ba? Ito, yan. Alam ko patuloy ka na dun eh. Meron tayong may prepare ang Diyos sa atin na Eva. Kaya binigay ng Diyos si Eva kay Adan. Diba? Yes, yun. Bakit? Yun. Anong reason? Kasi, kung kay Lord, alam mo naman, ang binibigay niya, talagang satisfaction. Kung tayo lang kasi, preference natin, minsan, pag hindi ka na minahal, masasaktan ka. Oh. Alam nating valuable ang isang bagay, maganda ang isang bagay. Minsan, ang tingin ng tao kasi maganda. Pero sometimes, it can deceive the beauty na meron ng isang tao. And tsaka yung definition na maganda, hindi maganda na, alam mo yung appearance, maganda because binigay ng Diyos. Di ba? Maganda to kasi binigay siya ng Diyos sa'yo and may reason behind that. Yes. Na ito, si Adan, mag-isa niya lang, dapat may kasama din siya. Ako naman din, kapag ako yung nandun sa Garden of Eden, ang hirap mag-isa, pare. hindi, ang hirap magpangalan ng, alam mo yung pangalan ng mga hayop, tsaka good steward. Ang laki nun, Garden of Eden, pare. Ang hirap pag mag-isa lang. Nakakabagot yun. Oo. Tapos, doon sa story, long story short, nag-provide ang Diyos kay Adan ng kasama. Yes. And sa buhay natin, when the time is right, pagkakaloban ka ng Diyos, ng ganyan na partner, kapag, in the right time. Yes, perfect. Yung iba, talaga. nagmamadali. Yes. Yan yung Tama ba yung magmadali ka sa relationship? Kasi yung iba, nagkakamali na eh. Diba? Kasi minamadali nila eh. Paano yung perspective mo doon? Pag sa akin kasi, parang pag hindi mo nabivision hindi mo ma-enjoy yung pagiging youth mo, hindi mo mas mai-enjoy yung pagkakaroon ng family mo. Kasi baka hanap-hanapin mo yung mga bagay na hindi mo nagawa nung kabataan mo kesa doon sa marriage na papunta sa'yo. Wag nating pangunahan si Lord sa mga plano niya. Kasi lahat yan may season eh. Yung season na yun darating. Season, there's a reason. Yes, may reason. There's a main reason. Na, kaya ka naghihintay ngayon kasi siguro may pre-prepare pa lang sa buhay mo. Bago ka pumunta doon sa season na yun. Yes, kasi kapag, ito bro, yung pinakamahirap, hindi ka ready. Di ba? Yung iba, pupunta sila sa relationship, they are not prepared. Ako, pre-prepare ko naman din yung sarili ko. Nakikipag-usap ako sa mga taong experiencado, di ba? Ayun, may girlfriend ka ngayon ba? Meron akong at the moment? Girlfriend. Siya lang yung Siya lang? Paano siya lang? Nag-iisa? naging first ko. First. Girlfriend. First siya? Yes. Yun yung dream ng mga babae, pare. Ikaw lang yung siya lang yung nag-iisa para sa'yo. Pero naranasan ko din kasi magkamali. Okay, yung previous. Itong tanong ko naman, naunahan mo ko. May mga previous relationship ka ba before? Na naging mistakes ba before? Bago ka? Nakapasok ako sa isang maling relasyon.
Tapos, you learn. Yes, lahat yun, mga lesson learned. Kasi lahat ng past, learning is yan eh. Huwag mo sisihin yung past, kaya nangyari itong mga to, kasi dahil sa past mo. No, may mga lesson na, you know, natutunan mo eh. From hurting to love. Na, alam mo yung nagkaroon ka ng relationship. Okay. Binigay mong lahat-lahat. Binigay mo ang lahat-lahat. Oo, andun na. Ang sakit naman. Andun Wala yung nang natira sa'yo. Walang natira. Nagbigay ka ng lahat, pero hindi mo tinirahan yung sarili mo. Pagdating, hurt. Kumbaga, binigay lahat. Ayun yung mahirap. Ito yung mga makakapanood nito, yung mga young people. Huwag nyo ibigay lahat, kasi kapag binigay nyo lahat, wala nang natira sa'yo. Kapag binigay mo na lahat ng pagmamahal mo sa iba, ano na yung iiwan mo na pagmamahal sa Diyos? Yun. Di ba? Wala nang tira sa Diyos. Ang nangyayari kasi, naging priority mo na yung tao. Naging priority mo na yung pagmamahal mo sa specific person, specific things, in this world. Hindi naman lang sa tao, sa mga bagay, di ba? Material things. Minamahal din natin yung mga yan eh. Okay. Pero if you will priority to love others and hindi mo ipa-priority ang Diyos muna. Diba? Sabi niya sa Matthew 6 verse 33, put God Him first. Seek Him first. Unahin mo muna ang Diyos sa buhay mo, and kung gusto mo ng magandang relationship sa dulo, then unahin mo muna ang Diyos. Kasi hindi ka na mag-worry. Kasi mayroon ka ng assurance. Yan, assurance. Ito yung word na assurance eh. Paano mo masisigurado sa isang relationship na you are assured na sa tamang relationship ka na? Masasabi mo ang bagay na yan. Para sa akin kasi doon sa seminar na napag-aralan namin, matatawag kang pogi, certified pogi kapag kasal ka na. Pero pag di ka pa... Anong meaning na? Ibig sabihin nun na yung relationship na meron ka ngayon, certified na totoong relationship na meron kapag kasal ka na. Kasi ang pagkakaroon ng relationship, hindi trial and error. Ang pagkakaroon ng relationship, dapat yung binigay sa'yo ng Diyos, alam mo na siya yun. Yeah. Kasi minsan, yung iba kasi tinitignan nila, based on their own knowledge, ito na yon. Pero ang tanong, ito ba ay will ni Lord o will lang ng sarili mo? Di ba? Will ko lang or will ba ni Lord? Pero paano i-define ang will ni Lord? Ganon. Kung makikita natin nagiging mistake kasi ng iba. Pag sinabi natin talagang will ni Lord, pinipili nila yung tao. Diba? Ang gusto nila, parang tumitingin sila sa preference. Pero actually, gano'n ako tumitingin. Sorry. Preference, Pero pag dapat ikaw mismo, dapat pareha kayo ng perspective. Kasi pag sinabi natin na magkakaroon ka ng relationship, pakikipag-isa yan eh. No. Ibig sabihin, sa pakikipag-isa na yon ay ganito siya. Di ba tayo nilikha ng Diyos, merong spirit, may body, may soul. Ayan. So yung tatlong yan, dapat magkapareha yan. Kapag sinabing pinag-isa, you will become as one kasi. Yung dalawa magiging isang katawan yan. Ibig sabihin, para dapat kayo ng nilalakaran. Mahirap naman kasi, di ba, sabi niya, do not equally yoke to the unbeliever. Yan, mahirap. Yung mga iba, unbelievers, ang pinaka-reason nila maging believers. Kaya nang ganyang evangeliga, di ba? Para maging believers. Disciple chicks. Naging reason nila yan, pare. Ano ba ang dapat? Dapat is, you will determine kung siya ba ay katulad mo na isang mananampalataya. Kasi iba, isa kayo ng ano mo yung parang goal. Tama nga yung sinabi mo kanina. Mahirap yung magkaiba kayo ng goal kasi mag-aaway kayo. Totoo yan. Kung ito yung gusto mong daan, ito yung gusto mong daan, wala, di tayo magkaintindihan. Baka ang result pa niyan, baka siguro yung reason bakit naghihiwalay yung mga tao, naghihiwalay yung mga nasa relationship because of that. Na magkaiba sila ng, alam mo yun, parang goal, perspective. Kaya sa dulo, hindi lang din sila nagbibig. Totoo yan. Ang pinaka-sad reality doon, wala na. Naging broken relationship na. And doon sila madi-disappoint. Yes. Yun diba? Yung mga bagay na kailangan talaga natin na
tignan bago ka pumasok sa relationship. Eh, yung iba, naging regrets na yan eh. Na sana hindi ko na lang to pinili siya. Kaya nangyari to, pagkakamali ko din. Pagkakamali niya. So, meron kang disappointment. Pero, eto na marami nang nag-a-advise, nag-share ng mga story nila about relationship na dapat matuto na tayo sa pagkakamali ng iba. Totoo yan. Alam mo ba, naranasan ko yan? Yung pagkakaroon ng wrong relationship. Yun yung kanina sinasabi ko. Na... Ikwento mo nga sa akin para matuto din ako. Ganun pa kasi ang nangyari. Kaya syempre pa, hindi ko na pahabain yung kwento, no? Ano na lang, yung... To short the long story. Summary. Diba? Karoon ka ng wrong relationship. Binigay mong lahat-lahat para sa kanya. Alam mo ba na hindi siya believer, unbeliever siya. Aray ko. Ang nangyari ay sinusundo ko siya gabi-gabi. Pero ayos lang to na marinig nung okay lang yan. girlfriend mo yan. Okay, sige. Alam niya na yan. Nakwento ko na rin sa kanya yan. May communication naman. Mas maganda talaga pag ang isang relationship may communication. Kasi pag may tinatago ka sa kanya, ibig sabihin hindi ka loyal sa kanya, hindi ka faithful sa kanya. Okay, inatid mo siya, tapos yan ang nangyari. Pero ito yung malupit doon. Lasing siya. Every madaling araw, sinusundo pero alam mo yan. na ganun yung habits niya, lifestyle. Oo. Parang tinanggap ko siya. Doon ka nagkamali din. Parang ako na nagsabi, kamali ka din talaga doon. Kasi, sabi sa Bible, di ba? Do not yoke with the unbelievers. Kasi, ang nangyayari, kung ano yung lifestyle ng unbelievers, pwede ka, alam mo yung ma-influence. Kaya ito yung nangyayari sa mga kabataan ngayon. Nagiging bulag sa pag-ibig. Kaya, nakikita natin bulag ka nun, pare. Bulag ako nun, pre. Ngayon, diba? Nung time na yon na nangyari sa akin, hindi ko na pahabain. Ang nangyari, imbis na, alam nyo ba, na naging cum laude sana ako ngayon. Ang problema, dahil ganun yung pamumuhay ko nun, na naging bulag ako sa pag-ibig, hindi ko na-focus yung studies ko. At ang mas masakit, muntik na akong na-sacrifice yung mga bagay na yon para dun sa studies. Mas pinili ko yung relationship kesa dun sa studies ko. Hindi ko na bigyan ng effort yung studies ko. Lahat ng effort ko na sa kanya. Pero ang nangyari, at the end, nasaktan ka lang din. Kasi, ang nangyari, meron siyang boyfriend nun, ako best friend. Na best friend, pre. Ano, walang label? Walang label, pero na best friend. Naku, marami makarelate niyan. Marami makarelate niyan. Na nililigawan mo siya, alam mo na... Actually, walang pangliligaw yun. Ay, wala. Ang nangyari, parang nagka-developan kami, umamin siya na may gusto siya sa akin. Okay. Na hindi ko nalalaman. Pero ang problema, na best friend, na second party, ang nangyari, nag-break sila ng boyfriend niya because of me. At ang nangyari, kung paano niya ginawa ito sa boyfriend niya nun, gano'n niya din ginawa sa akin. Kaya... Pero ngayon, ano yung natutunan mo? Sa akin, mas magandang... Lahat ng mga yan, past na yan eh. So, past na yan. Ito, kinikwento lang. Okay? Pero yes. Sana, kapag kinikwento namin yung mga ganito, hindi nyo na gawin. Ano yung natutunan mo? Ano yung naging learning mo? Do not give in to the door that is not yours. Kasi kung pasok ka na lang ng pasok, hindi ka kumakatok. Hindi mo nalalaman kung kaninong bahay 'yun. Baka, 'di ba, pag isang magnanakaw o isang tao, kailangan mo tignan kung sa'yo ba yung bahay na 'yun. Kasi pag umenter ka doon, no, ang mangyayari, trespassing 'yun. So, anong ibig mo sabihin? Same in a relationship? Ibig sabihin, yung kaninang perspective ko na binibigay sa atin ng Diyos, meron siya talaga na ilalaan para sa atin. May ilalaan siya na door. Yes, diba? Door para sa'yo. O isang babae para sa'yo. Na talagang dapat kailangan mong hintayin. Huwag kang magmadali. Kasi sa pagmamadali mo, nagkakamali ang isang tao. Okay. Kasi minsan kasi kapag nagmamadali tayo, dyan na yung i-reason out natin yung trial and error. Hindi ka matututo nito kapag hindi mo ito try. Totoo. Diba? Kaya nagta-trial and error sila kasi sabi nila, paano mo malalaman? Tama ba yan? Paano mo malalaman kung hindi mo ito-try? Pero alam nyo, marami nang nag-try. Diba? Hindi lang tayo natututo.
Tama ba yung perspective ko na yun? Actually, ganito yan eh. Di ba? Bibili ka ng isang gadget. Di ba may manual yun? Oo, di mo binabasa yung manual. Di mo binabasa yung manual. Bago ka pumasok sa isang relationship, magpa-advise ka muna. Alamin mo yung manual bago mo gamitin ng isang bagay. Kasi minsan ng isang tao, perspective nila, maganda kasi yung bagay. Maganda Kaya kasi siya kailangan kong gawin. Kailangan kong bilhin yung ganito. Okay. Pero pag nabili mo na, ang nangyari, hindi mo alam yung manual, yung buhay ng isang tao, hindi mo rin alam. Ano ba yung tama? Hindi mo alam gamitin yung phone. Yes, hindi mo alam gamitin yung At hindi mo alam kung paano i-handle tong relationship. Yes, yun. Diba? Kaya ang nangyayari, hindi mo magamit-gamit ng tama. Di ba? Kasi kung yung phone, nagamit mo ng mali, hindi mo, alam mo yun, pwedeng masira. Di ba? Pwedeng, ganun din sa relationship, pag na-handle mo ng mali, may sira. Masisira. Diba? Mayroong tama. May tama. Ang nangyayari, hindi natin alam yung tama. Dapat alamin natin yung tama. Nandami na nagsasabi, nagkikwento ng tama, pero hindi pa rin nila ginagawa yung tama. Nagigets mo ba? Oo, tama yan. And dito sa mga young people makakinig nito, lumapit ka sa mga, alam mo yung mga experience ito, lapitan nyo to, to share, magturo. Kasi minsan kasi, merong gustong magpaturo din about sa mga ganyan. Pero hindi na alam kung sino yung lalapitan nila. Diba? Minsan kasi, we nagde-decide tayo ng mga decision natin sa buhay natin nang tayo lang gumagawa. Yes. Kaya tayo nagkakamali, di ba? Sa relationship, tayo nagde-decide niyan kung ano yung alam natin na tama. Kasi yung alam natin na tama kasi pwedeng mali. Di ba? Sabi niya sa Proverbs 3 verse 5, do not lean, di ba, on your own abilities, understanding, capabilities. Totoo diba? yan. Kasi pwede tayong magkamali. We are limited. Usap namin ng kasama ko na nagpo-podcast din dito. Magtiwala ka dun sa taong nakakaalam ng bukas. Ikaw, di mo alam yung bukas. Sino bang taong nakakaalam ng bukas? Wala pa. Si Lord lang eh. Yan nga. Magtiwala ka dun sa someone na nakakaalam ng bukas. Para siya yung mag-guide sa'yo dun sa manual na sinasabi mo dun sa phone kung ano yung mangyayari bukas. Na kung, kapag gagawin natin yung understanding natin, yung capability, yung mga decision natin, pwedeng yung magawa natin bukas is mali. Diba? Pwedeng mahulog pa tayo sa bangin bukas, di ba? Pwedeng ang decision natin ngayon, pwedeng ikasira yan ng buhay natin pagdating ng 5 years. Di ba sabi nga sa Bible kasi, the beginning of wisdom is, the fear of the Lord. Yeah. Pero sabi niya pa dun sa Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is to get to wisdom. That whatever you get understanding. Kasi hindi pwedeng may wisdom ka lang, hindi pwedeng may knowledge ka lang. Dapat ina-apply mo din ito. Minsan kasi marami nang nakakalam ng tama. Pero hindi lang nila ina-apply. Totoo 'yan. Diba? Kaya sinabi sabi nga sa Bible na sa James 1:22, ang sabi niya doon na alam mo yung salita, marami ka nang narinig, pero nakakalimutan mong gawin, diloloko mo lang din sarili mo. Parang ganun. Nagpakaloko ako sa pagmamahal. Alam ko yung salita ng Panginoon, alam ko yung advice. Okay. Pero tignan mo pa rin, no? May chance na pwede pa rin tayong ma-deceive dahil nga sa pagmamahal ng gustong-gusto mo. Kasi ganito yan. Explain ko sa'yo kung bakit ang isang tao gustong-gustong hanapin yan. Sa puso kasi natin marami tayong hinahanap. Yun yung totoo. Biblically. Sabi niya, there is eternity planted in our heart. Pag sinabi natin eternity, walang hanggan, ibig sabihin, mga walang hanggang paghahanap natin sa buhay. Pero kung makikita natin doon sa paghahanap na yon, hindi matapos-tapos yon. Okay. Mahahanap mo yung mga maling relasyon na meron ka. Mahahanap mo mga maling bagay na malalapitan mo. Pero ang totoo, hindi nakapagsasatisfy ang pag-ibig ng mundo at pag-ibig ng tao. It is only the eternal God who can satisfy your eternal needs. Lalong-lalo yun sa puso.
mali tayo ng definition of love. Yes. Kasi sa mundo tayo alam mo yun, naka-dependent, naka-rely. Kaya tayo nagkakamali. Balik pa rin tayo dun sa pinaka-basic. Yeah, Love the Lord your God with all Yun yung of your pinakauna. heart. Yan yung pinakauna. Kaso hindi nila alam yung una. Kaya yung alam nila na una, yung pagmamahal sa mundo. Oh. Kaya sila, di ba, do not conform to the pattern of the world kasi pwede yung magkamali kapag susunod ka sa flow ng mundo. Pero kapag susunod ka sa Diyos, you know, if ang Diyos na yung magiging driver ng buhay mo, siya na rin yung mag-handle ng manibela tapos preno. Kahit nasa bangin ka na, pwede ka niyang, you know, i-fix pa din. Ano ba yung definition mo ng love? Yung love, para sa akin yung love kasi is unconditional. Yeah. Hindi mo tinitignan yung isang relationship You will never expect things sa kanya. Kung yung love na meron ka, hindi mo binabase sa kung anong meron siya, pero bumabase ka doon sa pagmamahal na natanggap mo kay Lord. Kasi yung pagmamahal mo, sabi nga ng Panginoon, 'di ba? Sabi niya, minahal kita para mahalin ang ibang tao. So, ang pagmamahal na 'yon na nanggagaling kay Lord, the right source is kay God. Tama. 'Di ba siya yung source of love? Siya yung number one. Diba? God is siya yung love. source din. Yes. Sa kanya nanggaling. Tapos dapat nga unahin mo munang mahalin ng Diyos. Yes. Pag yung iba. Yes. Ito sa meron ka ng girlfriend ngayon. Meron ka ng girlfriend ngayon. Meron. Ano yung assurance mo pare na nasa tamang relationship ka na? Makikita mong nasa tamang relasyon ka. Kasi sa akin, perspective ko talaga. Ibinigay ng Diyos sa akin yun eh. Pero pag... Kaya na-define mo na tama. Na Kasi tama yun. From the Lord. Diba? Hindi from our emotion, decision, diba? From our... Sa amin kasi, ang standard. ginagawa namin, ganito siya. Huwag kang papasok sa isang relasyon kapag hindi ka nakakatanggap ng salita ng Diyos para dun sa isang tao. Number one yun. Kung hindi siya, ask for the sign. Ask for the word of God. Sign. Yes. Sign. Kasi pag hindi niya binigay, hindi para sa'yo yun. Kasi pag... Anong sign ba yung kapag humarap siya sa akin, siya na to? Hindi. Hindi. Kapag ginawa niya to, ito na yung the right one. Hindi, diba? Hindi siya eh. Paano yung the right? Yung sign word kasi na yun is based beyond sa word pa rin ng Panginoon. Na sa amin kasi, meron tayong tinatawag na DNA. Sa DNA kasi namin is we need to hear and obey. Kasi kung wala kang narinig sa Panginoon na instruction, tapos... May narinig ka. Yes, may narinig ako sa Panginoon na... May narinig ka. Yes. Based beyond sa Bible. Lord, anong verse? Na revelation. Revelation. Na, Lord, bigyan mo nga ako ng word para sa Kanya. Na siya na talaga yung ibibigay mo sa akin. Ang pinaka nakita ko is, binakita niya ako ng vision sa dreams and sa word. Okay. Na mapanghahawakan mo na siya na talaga. Kasi pag hindi talaga siya, para sa akin pag wala kang na-receive sa Panginoon, hindi para sa iyo ang isang bagay. Yun yung perspective ko. Pero sa iba, maraming ibang perspective yan. Tama yung sinabi. Kasi kapag mag-relay pa tayo sa, alam mo yun, sa decision natin, magkakamali pa yan eh. Di ba? Kung gusto mong hindi magkamali, gawin mo na yun, yung sinabi niya. Di ba? Obey the Lord. Mag-ask ka ng sign from the Lord, di ba? From the Lord, not from your heart, your will, your desire. Pero kung hinayaan mo na ang Diyos yung pumasok sa puso mo, then, di ba? Hindi pwedeng from our decision. Yes. From our will. Not our will, but God's will be done. God will be done. And, eto yung tinatanong. Paano kapag ayaw mo yung binibigay ng Diyos para sa'yo? Di ba, meron yung iba eh. Yung standard ka, may standard ka pare. Tapos, sana matangkad, sana maganda, sana ganito yung ganito sana. Pero iba yung gusto ng Diyos para sa'yo. Paano mo siya tatanggapin? Paano? To be honest, di ko naman talaga gusto yung
Yung partner ko ngayon. Yun yung totoo Yun yung totoo. Sige, Yun yung totoo. Pero alam mo ba, one time... Oh, wait lang. Huwag ka munang baka pinapanood niya kasi ito tapos sinabi mo, ayaw mo siya. So, wait lang. Yun yung reality, hindi ko talaga siya gusto. Yan. Wala ko talagang effort na i-exert sa kanya. Kasi may kompleto na, maganda siya. Kompleto na, nagsisimba siya, leader siya, di ba? Andun na lahat, ano pa yung hahanapin mo? Pero hindi naman ako naghahanap that time eh. One time, nang usap ang Panginoon, sinabi niya sa akin, ano yun eh, papunta ako sa isang event. Sabi niya, makikita mo na yung para sa'yo. Pero wala akong kilala doon na I perceive na itong person na to pero iba pala. Kaya nung time na yun, hindi ko naman siya nakita doon. Parang wala siya doon sa event na yun. Pero andun pala siya. Until such time, nagkaroon ng isang event ang Champ. Na yung sa Champ. Yung Champ, yun yung organization sa ng Pangasinan. Hindi na alam. Para siyang leadership organization with young people. Okay. Oo. Tapos ang nangyari nun is hindi ko siya na-meet. Pero nung time na yon na-meet ko siya, parang may kakaiba, parang kilala ko na siya noon pa. Parang nagkita na kami. Yun yung nakikita ko. Pero hindi ko inaakala na siya yung magiging kapartner ko ngayon. Kasi pinagpipray mo, siya pinagpipray niya din. Ako kasi, ang pinagpray ko doon, Lord, kasi dumaan ako sa maraming brokenness eh. Alam mo ba ilang babaeng dumaan sa akin bago? Tapos, hindi ka rin mag-expect din yung susunod. Baka, alam mo, magkamali ka din. Yung susunod, baka maging ganito din yung mangyari dun sa gaya ng previous, di ba? Hindi mo rin alam, di ba? Dati yung pinag-pray ko, may pangalan. Pero ngayon, yung pinag-pray ko, walang pangalan. Lord, kung sino yung nilaan mo talaga para sa akin, I will let it na ikaw nang mag-decide. Hanggang sa point na tinanggap ko na, Lord, sa'yo na. Sa'yo na yung desisyon. Hindi na ako yung hahanap, ikaw na lang. Alam ko naka-prepare yung mas magandang plano mo para sa akin. Until one day, na-meet ko siya at merong nag-bridge sa amin. Tapos doon ko nakita na pareho din pala kami ng situation, ng story na may sinabi din ng Panginoon sa kanya. Nag-expect siya doon sa kakilala niya na ultimate crush niya daw. Pero hindi pala siya. KMU daw siya doon. Oo. Nakwento niya rin sa akin. Pero iba yun. Yun Nakwento niya rin sa'yo. Oo. Nagkaroon siya ng crush. Okay. That time, ultimate crush niya daw yun. Ilang years niya daw. Iba yung sinasabi niya sa akin na leader. Leader din yun, sa Champ. Okay. Okay, Tapos ang nangyari, same story pala kami. Pero hindi namin akalain na kami yung ipagpapares ni Lord. Okay. And until such time, nagkaroon ako ng desire na kakilalanin pa siya. Hanggang sa, yun, dati hindi ako marunong manligaw. Yun yung pinaka-hurt ko sa part ko na madaldal ako sa chat. Hindi ako magaling makipagrelasyon. Pero yung nabago yung perspective ko, nagkaroon ng, kasi shame eh. Tsaka kapag God's will naman din, hindi mo naman na kailangan din, manligaw. Hindi naman sa sinasabi nating huwag tayong mag-effort because ang ibig namin sabihin, siya na yung, alam mo yun, yung the right one talaga. Kasi siya na yung pinagkaloob na Eva para sa atin, para sa akin. Nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Siya na yung isa. I mean, siya lang yung nag-iisa. Nagkakamali ako sa... Okay. Siya lang yung isa. Kumbaga kung sa Pilipinas, may 110, merong isa para sa'yo. Yeah. Kapag naliligo kasi, parang, alam mo yung trial and error, I mean, mayroong possibility na mag-yes or no. Diba? Kapag nililigaw mo yung isang babae, kapag ayaw ng babae, no. Kapag gusto mo, yes. Pero kapag sabihin mong the right one, hindi na siya yes or no eh. Siya na yung pinagkaloob ng Diyos para sa'yo kasi, right one na siya. And may rason, may dahilan. Ito yung gusto kong tanungin sa'yo. Anong reason ba bakit may relationship? Bakit may kailangan pang, may girlfriend, boyfriend, ang pinaka-perspective ko dyan,
serving the Lord together. Tama ba yun? Totoo yun. Ano yung reason, dahilan, bakit ka in a relationship ngayon? Sa pagkakaroon ng relationship is, syempre, yan din naman yung will din ng Panginoon. Depende sa sa tao. Kasi yung iba, mayroong blessed singleness. Meron yung... Hindi mo rin masasabi yun. Diba? Pero, bakit may relationship is, si Lord ang nagtatakda eh. Kumbaga, nagkaroon kayo ng relationship para sa iisang mission. Kasi kung... Meron kayong gagawin. May gagawin. Hindi lang yung magmahalan ka, alam mo yung habang buhay, pagtanda mo dito, then kayong dalawa. Hindi, meron kayong gagawin together. Together. Diba? Kaya nga, bakit pa binigyan si Adam ng partner kung wala din lang gagawin dun sa Garden of Eden? Paano pang gagawin niya kung wala tayong partner? Lahat kasi tayo. Same din sa buhay natin. Sabi yan, no man is an island. Yan. Oh. Tama. Kasi kung mag-iisa ka, ano mangyayari sa buhay mo? Pwede, pero mahirap. Mahirap. Sabihin natin, singleness is, depende naman din yan sa tao. Pero, if you are in a relationship, meron kang gagawin. Diba? Na ginawa ni Adam at Eva, nung Genesis, diba? Merong pinapagawang Diyos sa buhay nila, sa family nila. Sa family. Nagkaroon sila ng anak, Cain, Abel, diba? And then, hanggang sa doon na Abraham, Moses, diba? Sila yung una. Kasi mas powerful pa din kasi pag may kasama kang partner. Yan. Oh. Kasi naniniwala ko doon na yung pagkakaroon ng relationship is hindi lang ikaw yung nagde-decide, hindi lang ikaw yung gumagawa ng task ni Lord. Kumbaga dalawa kayo na gumagawa at hindi ka nahihirapan. At nagiging isa kayo doon sa mission na pinapagawa ng Panginoon sa atin. May mission na pinapagawa ng Diyos sa buhay. Yung dalawa. Yes. Ano ba siya? Beneficial, para sa inyo ba? Or paano? Para sa inyo lang ba? Parang ganito, di ba? Family. Yeah. Alangan naman, ang isang pamilya, ama lang ang nandun. Di ba? Kailangan din ng mga ngalaga para sa babae. Yeah. Kaya, mas powerful pa din na meron kang partner sa ministry na yung ibibigay ng partner sa'yo, hindi sa pareha kayo ng gusto, yung makakatulong sa ministry mo. Kasi meron ang isang lalaki, aminin natin, may kahinaan tayo, pero ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung mga bagay na kung saan ka mahina, yun yung pinapalakas niya para maging maganda yung takbo ng ministry na meron sa atin. Okay. At yung pagkakaroon ng relationship talaga is makakatulong kapag may problema ka, meron kang taga-communicate. Yeah. Di ba? And sa communication na yun, kasi tayo, minsan, kailangan din talaga natin ng kausap. Kaya doon, i-voice out mo yung problem, ganyan-ganyan. At meron din nag-i-encourage sa'yo, na nagpe-pray sa'yo. Sa ministry na sinasabi namin, hindi lang siya sa church. Yes. Okay, ministry about kung asang kang current situation ngayon. Di ba? Meron kang kasama. Together, para harapin yung ministry sa church, ministry sa work, office, di ba? Sa family mo, di ba? Family. May different. And then sinabi mo kanina, merong kulang sa'yo na meron sa kanya. Di ba? At merong wala sa kanya na meron ka. Yes. And if you will, together, sakto. Nagagawa. Ganun ba? Tama ba? Parang ito yung tinatawag na tandem. Yan nga. Yan. Na every season of your life, bagyo man dumating, challenges man dumating, di ba? Magkasama two pa rin. heads is better than one head. Kasi yung iba, nasa relationship pare. Dumating yung bagyo, dumating yung earthquake, dumating yung mga baha. Ito, sa DPWH, nakurap yung mga pinagawa nila dyan ng mga flood control. Nasira. Kasi may mga bagyo, baha, same sa relationship, challenges, struggle, dumating every season of your life, hindi pa rin kayo matitibag. Kasi, kayo yung, nilaan ng Diyos para sa isa't isa. Na alam ng Diyos na kahit dumating yung mga ganitong problema, pagsubok sa buhay nyo, sa family nyo, is, hindi kayo, alam mo yun, matitinag. Alam mo yan? Kasi,
meron kayong foundation. Yes. And that foundation comes from God. Ano bang importansya ng God-centered relationship na ang Diyos yung nasa sentro ng relationship nyo? Pag ang Diyos ang nasa sentro ng relationship mo, andun pa rin yung love. Na pag sinasabi natin kasi love is unconditional. Kumbaga, ang love kasi, we must admit, we are in the imperfect world and there is no perfect relationship. Walang perfect na relationship. Yes, katulad natin na mga makasalanan na kailangan talaga natin ng perfect love ng Panginoon para dun sa perfect love na yon is nagkakaroon tayo ngayon ng changing ng aspect sa buhay natin na yung relationship talaga natin, yung pagkakaroon ng unconditional, kahit may away man yan, kahit na may patampuhan kayo, andun pa rin nag-i-stick pa rin yung pagmamahal ni Lord. Kasi kung pagmamahal ni Lord, yes, hindi niyo pagmamahalan. Diba? Iba na yung ibang usapan din kapag pagmamahal ni Lord. Kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig niya, yun din yung ipaparanas mo sa ibang tao na minamahal mo. Minahal ka ng Diyos, and then yung naranasan mong pagmamahal sa Kanya, yun din yung binibigay mo. Kasi without God, yung pagmamahal na meron ka, baka last lang yan Yun nga, ano ba yung tama? Masasabi mo na siya na yung right one para sa'yo. Masasabi kong right one, siya para sa akin, is... Hindi dahil sa standard yun. Hindi dahil sa standard. Hindi dahil yan sa maganda siya, gwapo siya. Diba? Ang lahat na ibibigay ng Diyos sa atin, nakakabuti sa atin. May parents ba na gusto na ikakapahamak na anak niya? Wala. Same din sa Diyos, na lahat ng ibibigay niya sa'yo, lahat ng i-allow niya sa buhay mo, nakakabuti para sa'yo. Ang nangyari lang, ayaw natin. Di ba? Pero dapat kasi sa akin, alam kong siya na, kasi may confirmation si Lord May word siya para sa akin. Naantay ko na lang. Yung pagkakataon na, alam mo na, yung kailan? Ipag-guess siya, gano'n. Anyways, sa relationship kasi, ang pinaka-importante talaga dyan is hindi ikaw yung nagde-decide. Natutunan ko sa'yo, brother, kanina, habang nagkikwento ka about yung experience mo, and then experience mo before natuto ka, and then you allow God na yung mag-decide ng gumalaw na sa mga decision mo. Kasi pumunta ka dun sa champ fellowship, and then di mo alam, di ba? Parang ganito yung yung transition niya, bro. Na malalaman mo na ang isang tao na siya na, nakikita mo yung aspect na meron ka, nagpo-flourish. Parang ganito yung principle, di ba? When we abide to God, we abide to Him. Kasi siya yung vine tayo yung branches. Kumbaga, nakakonekta ka sa Kanya, sinasabi niya doon that you will bear fruits. Okay. Without Him, we are nothing. Parang ganun din yun na kapag talagang siya na yung ibinigay sa'yo ng Panginoon, nagpo-flourish at hindi ka inilalayo sa Panginoon. Kumbaga, nandun yung provision ng Panginoon. Kumbaga, binigay niya tayo ng vision, binigyan tayo ng word. After nun, provision. Lahat nagpa-prosper. Yung relationship nyo, even if hindi siya perfect, andun pa rin yung love ng Panginoon at nagiging maganda yung lakad nyo at napag-uusapan. Yun yung promise niya din kasi. Yes. Kailangan lang natin maniwala dun sa promise niya. Kailangan lang natin na hayaan na siya yung mag-drive sa buhay natin. Kapag di natin hinahayaan kasi, dyan na yung pride Alam mo yung pride? Na ako dapat yung masunod dito. Ako dapat mag-decide sa ganito. Ang nangyari, yung pinipili mong mga tao when it comes to relationship sa girlfriend, boyfriend, nilalayo ka na sa Diyos mapapansin mo naman yan sa parang yung hindi mo na na-focus yung studies mo because of that relationship. Mapapansin mo yan. When it comes, kapag sabihin natin, ginawa mo tong decision na to, tapos nakita mo na ito yung nagiging result ng decision mo, mag-conclude ka na hindi yan galing sa Diyos. Kasi, when it comes, kapag galing sa Diyos, mas nakakabuti pa para sa'yo. Totoo yan.
hindi kanya, ipapahamak. Alam mo yan? Ang lahat ng plano ng Diyos, sabi nga, di ba? The Lord declares, my plan for you is to prosper. My plan for you is to give you hope and future and not to destroy you. Yun yung natutunan ko kay RNC, kung di ko alam yun na kuhan kayo sa Facebook. Yeah. Tayo yung pupunta sa bangin. Alam mo yan? Instead na wala sana dapat tayo dun, tayo pa yung gumagawa ng paraan paano pumunta dun sa gilid ng bangin. Na alam natin mahulog tayo, kamali tayo. Tayo pa yung nag-step forward na pumunta dun sa gilid ng bangin na tapos i-question natin ng Diyos bakit ganito yung situation ng buhay ko. Kaya if you are founded with His Word, yun yung sinasabi sa Psalms na is the light of my path. Kaya kailangan talaga natin, we must, itong part ng buhay natin, in reality, alamin natin yung reality. Huwag tayong mag-speculate ng mga bagay sa atin na hindi naman totoo. Minsan kasi, lang tayo imbis na may vision, ang nangyayari, lang yun parang yung desire mo lang na fantasy, puro fantasy. Naniniwala ako sa perfect timing ng Panginoon. Kasi natuto na ako sa Pasko Kung magmamadali ulit ako, mangyayari, pupunta ako. Sabi nga, history repeat itself. Ayoko na mangyari yun. Kung nandun ka pa rin sa history, ang nangyayari, yung lakad mo, walang patutunguhan. Walang tinatawag na roadmap. Yung nagkamali ka nung dati, tapos ngayon, nagkakamali ka pa din, hindi ka na natuto. Niloko mo na yung sarili mo. Tapos i-question mo ang Diyos. Yun, sinasabi ko kanina, i-question mo ang Diyos, bakit nandito ka sa current situation mo ngayon. Lord, ba't ganito? Di ba? Lahat ng action mo is a result of your yeses. Ikaw lang din yung nag-decide bakit ka nandiyan sa current situation mo ngayon. At ito yung analogy dyan pinanganak ka mahirap, kasalanan mo na kung maging mahirap ka kapag namatay. Namatay kang naging mahirap. Depende yan sa action mo ngayon in this present. Kung nagkamali ka in the previous, tapos magkakamali ka ulit in this present, sigurado ako magkakamali ka sa future. Kasi, repeat na yun Pero kapag nagkamali ka sa past, natuto ka sa past at gumawa ng tamang decision ngayon in the present, alam ko na maging maganda yung future. Kaya umalis ka na dun sa alam mo nang delikado, wag mo nang pasukin. Kasi may mga gusto silang patunayan, hindi, malakas ako, kasama ko si Lord. Pero sinasabi niya, do not test, wag natin ilagay sa test si Lord. Do not put the Lord your God into test. Kasi, panay testing Alam mo nang sinabi ng Panginoon, binigyan ka na ng sign, wag mong puntahan. Di ba nga, alam na natin pag dangerous. Sinasabi mong testing. Meron yung iba, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Kapag naging girlfriend ko na to, susunod na ako sa'yo. Patay tayo dyan. Paano yun? Napakadelikado yan. Tinetesting mo, hindi yung situation, tinetesting mo ang Diyos about sa ganyan. Paano yun? Tama ba? Maling perspective yun. Paano ba? Unang sala. Ikaw na nasusunod Oo. Diba? Hindi na kay Lord yan. Kasi kung yun yung perspective mo, umaten ka lang para sa isang babae. Hindi si Lord talaga yung hinahanap mo doon. Yung intention mo, mali na Oo. Wrong intention. So, dapat, ang gagawin kasi natin, pag pupunta tayo ng church, is mapalapit tayo kay Lord. Hindi papalapit doon sa tao. Oo. Papalapit sa Lord. Para hayaan mo ang Lord yung magpalapit doon sa'yo, doon sa right one na binigay niya sa'yo. Totoo yan. Diba? Okay, to end this conversation, minsan kasi, magde-decide tayo sa relationship, kahit different aspect din ng buhay natin, tayo yung nasusunod. Pero if we will let God will be, ito yung sinabi ko kanina, will be the driver of your life, mag-decide ka man ngayon, may mga gusto ka man ngayon, may mga standard ka man ngayon na mapapangasawa, maging girlfriend, meron ka mang mga desire ng puso mo na, mga dreams, pangarap na gusto mong abutin. Pero I want to remind you guys that God's plan is better than our plans. Yes, His ways is higher than ours. Di ba? Kung may maganda kang plano, alam mo sa ngayon na tama at maganda yung mga gusto mo ngayon, magiging tama naman kasi gusto mo naman talaga
gusto mo yan, kaya tama eh. Kaya ikaw lang nagde-decide yan eh. Hindi mo sinisingit yung, hindi mo sinasali yung gusto ng Diyos. Kaya nagiging tama ikaw kasi ikaw lang din naman yung nasusunod. Pero if you will let God will be, will drive yung sa buhay mo ngayon and sa mga decision mo ngayon, do not lean on your understanding, seek Him first, and all these things shall be added unto you, and hindi ka na mag-worry. Hindi ka na mag-worry sa tomorrow. Yes. Hindi ka na mag-worry kung magiging tama ba yung mga decision ko, magiging tama ba na ito yung, magiging maganda ba yung relationship ko. Pero kapag sinurrender mo yan sa Diyos, Yes. di ba sabi mga kanina, yung fruitful, divine, and kapag we are connected to God, Yes. sigurado tayo na magiging fruitful din tayo. At Yes, magiging maganda yung result. Magiging maganda if we will connected to God sa mga decision, we will connected to God sa mga desires natin, kasi yung desires natin, i-set aside na natin, and hayaan mo ang Diyos na yung mag-decide sa buhay mo. If we will let God will be the driver of your life, if we will let God, diba? Let God always. Yes. Hayaan mo na siya ang gumalaw at mag-decide sa buhay mo. Kasi ang laki ng, alam mo, benefits na magagawa nun. Kasi hindi naman sa dahil sumusunod ka sa Diyos because of the benefits, diba? Result maganda. Pero sinusunod mo ang Diyos kasi mahal mo siya. Mahal mo ang Diyos kaya sinusunod mo siya. Na mahalin mo muna ang Diyos. Magkaroon muna kayo ng relationship sa Diyos. Magkaroon muna kayo ng relationship sa Diyos. Totoo yan. Bago sa iba. Yes. Kasi kung hayaan mo na magkaroon kayo ng good relationship with the Lord, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Diba? Sabihin natin, kapag mapagkatiwalaan ka na magkaroon ng relationship sa Diyos between you and God, then hayaan mo na siya yung mag-allow, di ba, sa buhay mo. Kaya, yun yung sinasabi sa Joshua 1:8 na meditate my word, my law, day and night. Na doon talaga na bibigyan tayo ng magiging successful ka sa lahat ng area ng buhay mo kapag meron kang principle, meron kang wisdom ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Kasi alam mo nang hindi ka magkakamali. You know, Hindi ka magkakamali. yes, alam mo na yung Kung manual, susunod ka sa Diyos, hindi ka magkakamali. alam mo na yung instruction, alam mo na yung instruction, at alam mo na yung gagawin mo. alam mo na yung gagawin sa cellphone, alam mo na rin gagawin sa buhay mo. Yes, ganun Kasi yung yun. manual, yung Bible, the Lord, siya na yung nag-instruct sa'yo. Yes. Yung nag-create ng phone, di ba? Yung nagsulat ng manual, pare, siya din yung nag-create ng phone, di ba? Yes. Kung may sira yung phone, yung creator yung masakalam. Mas Babasahin mo na yung manual. nakakaalam. Yes. Same din sa buhay natin. If susundin natin siya, siya yung manual, siya na yung nagdidirect sa buhay mong dito. Tayo kasi, pupunta tayo dito sa ibang daan, kaya tayo nagkakamali. Pero kapag susunod tayo sa kanya, alam natin kung paano i-handle yung mga different field of our life. At magiging maganda yung Same buhay sa mo. relationship. Advice mo ba sa mga young people, inspiring na gustong pumunta sa relationship talaga? Kasi yung relationship responsibility yan. Hindi yan basta-basta. Yung sinasabi kasi nila, ayos lang. Kaya yung sinasabi natin ayos lang na pumunta sa relationship, trial and error. Hindi ka naging ready pumunta doon, tapos kapag magkamali ka, sisihin mo yung iba, di ba? Sisihin mo siya. No. Hindi yan basta-basta. Ano yung advice mo sa kanila na gustong pumasok sa relationship? Before you enter to the relationship, punta ka muna dun sa mga mas nakakaalam. Hingi ka ng advice. Kasi sabi nga, itong mga advices na ito, na hindi sa pagiging nagiging rely tayo sa kanila. Pero ito yung mga tao na tutulong sa'yo, magga-guide sa'yo para magkaroon doon sa tamang relasyon na tatahakin mo. At kung ano yung pipiliin mo. mali. Yes. At i-guide ka nila na hindi na magkamali. Yes, kasi ang dami ko ng pagkakamali. So, kailangan ko din humingi ng advice. Yun din ba yung pagkakamali mo dati? Na kaya ka nagkamali kasi di ka humingi ng advice sa ibang tao? Yes. Ako lang, sa sarili ko lang. Mga napapanood ko lang. Yan, mahirap eh. Kaya yung mga relationship ngayon, yung mga relationship ngayon, parang gusto nila, gusto ko yung magkaroon ng relationship ni ganito, katulad ni ganito, ni Kwan. Napanood mo yung Catherine, Oo. that was Jaden, James Reid. At nagiging fantasy mo na yun.
Magkaiba yung reality kasi, Oo. di ba? Magkaiba yung movies. Eto, nag-break naman din sila sa reality. Ngayon, wala na sila. Oo Ay, nga. mga love team dati. Yung Ano, love team sino ba na wala naabutan din. mo dati? Ay, hindi mo na ba naabutan yan? Meron, nabutan Ay, ko. Oh, ngayon, wala na. Hindi na sila, then, ang nangyari, lahat ng mga na-influence nila into relationship, nawala na din. Magkaroon din tayo ng counseling sa iba before we enter to this Importante relationship. din kasi. Importante yun. Kasi without the knowledge of the relationship, huwag kang papasok sa isang bagay na wala kang alam. Kasi ang walang alam, sabi nga, and excuses no one. Parang batas yan. Pag hindi mo alam yung batas, hindi pwedeng pag nasa korte ka, hindi mo pwedeng excuse, hindi ko alam yung batas. You are a citizen, you are a citizen of this country. Parang ganun ang relationship eh. If you want good relationship, you need advice of the others para magkaroon ng magandang relationship. Tsaka nga, hindi na dapat talaga pwedeng magkamali ngayon kasi ang dami ng mga nakaranas yan. Kapag magkakamali ka ngayon, ay magkakamali ka sa relationship mo ngayon, repeat history lang din yan. Ang dami ng dumaan dyan. Dapat nga, advantage natin as Gen Z, generation, as mga young people nowadays, ngayon, in this generation, hindi na dapat nagkakamali. You must learn from the past. Di ba? Na sana, tama na dapat. Tsaka tama na magkamali. Kasi kapag sinabi mong repeating na magkamali, kung na rin yan eh, curse na rin yan eh. Alam mo, yung nangyari dyan sa Israel, hindi sila sumunod. Bakit sila? Sa kanila na nga yung promise, ginaguide na sila sa promised land. Yung pangako ng Diyos, siya pa nga, pumunta pa nga si Jesus doon. Nakita na nila. Tapos ano yung ginawa nila? Then, sabihin natin yung una pa, Moses, yan. Disobey, tapos pumunta ulit yung prophet, disobey, ilang beses na. Dapat nga, hindi na Israel yan eh. Dapat Pilipinas na lang sana eh. Di ba? Pero Israel is a chosen gen, di ba? Sila yung pinili. Pinili tayo sa kung ano yung current situation natin yan. God allow those things na nangyayari sa situation natin ngayon. Sabi niya sa 2 Corinthians 10:13 na mapapagtagumpayan mo naman din yan kapag lalapit ka sa akin. Kasi at the end of the day, yung reason, dahilan bakit yung mga problem, challenges, yung mga mistakes na nangyayari, may reason din naman din kasi. Tapos isa pa, Para mas lumapit ang kailangan natin, di ba, a man without a vision, maano yan eh, mawawala yung direction niya. Lagi natin tatandaan, kung papasok tayo sa isang relasyon, dapat may goal ka. Goal mo na mapangasawa at magkaroon kayo ng pamilya. Hindi pwedeng walang vision. walang vision. Gusto mo lang dahil uso. Gusto mo lang kasi gusto mong may pagmayabang na lalaki ka talaga. Yun yung tinatawag na trial and error eh. Pero ang totoong relasyon, may vision siya na yung babae na yon mapapangasawa mo at magkakaroon ng pamilya. Yan yung pinangako sa, di ba, kapag kasal, yun. Yes. Na mayroon kayong, alam mo yun, pupuntahan Yes, may Together. pupuntahan. May Na hindi finish ka- line. sa relationship, di ba? Pinaka-importante dyan, to conclude everything, God-centered God-centered relationship. relationship talaga. And hayaan mo na ang Diyos yung maging driver sa mga decision mo. Siya yung mag-drive sa relationship nyo. Siya yung manguna sa relationship nyo. Yes. And hayaan mo na ang Diyos yung kumilos. Let At God. hindi decision mo. Na pinaka-importante dyan, at the end of the day, you will serve together sa Diyos din eh. Na ang purpose reason bakit niya nilagay si Adam and Eva in the first place, to serve Him. Hindi dahil pangalanan yung mga hayop na pupunta sa Garden of Eden. Merong reason din talaga. At the end of the day, dalawa kayo will serve together. Tulungan. Sa hirap at ginawa, di ba? Yun yung sumpaan eh. Di ba sa kasal? Hirap at ginhawa. Kasi sa Christian life din, hirap at ginawa din yan. Hindi naman madali yan eh. Oh, totoo yan. Sa ministry, yan, sa pagiging Christian, hindi madali. Ito Hirap. kwento ko sa'yo, pag nag-aaway kami, ang sinasabi ko, sumbong mo na lang ako kay Lord at susumbong din kita kay Lord.
Alam mo pagkatapos nun, ang tagpuan namin, kapayapaan pa rin. Bakit? Pwede naman. Si Lord ang sentro eh. Kaya pag may away, huwag tumakbo sa kaibigan o sa mga taong ichichismis agad. Lapit niyo muna kay Lord. Dapat ang problema Sumbong muna kay Lord, Sumbong mo kay Lord. Ang problema niyo, ayusin ninyo. Sumbong ka sa kaibigan. Kaya nagkaroon ng misunderstanding. Oo. Kaya yan na yung kampihan. Pero pag kay Lord mo sinumbong, si Lord din ang mag-i-explain, magbati kayong dalawa. Punta pa rin kayo doon sa pinakaunang route na magpatawaran kayo. Paano ko ba kayo minahal? Hindi ba pinatawad ko kayo? Yun yung maganda kapag si Lord ang may kapayapaan. Andun yung peace na nanggagaling kay Lord. Anyways, thank you pala, Brother Joshua. Na kahit alam kong busy ka dito, na ngayong time, hindi ko alam kung ano saan ka pupunta, but nilanan mo ng oras ito. Yes. And thank you to mag-advise din sa mga, nakapag-advise ka sa mga viewers ko din. And alam ko, marami silang natutunan sa'yo. About relationship, about love. If God-centered relationship is the most important. Alam ko, yung time mo ngayon is napakamahal. Hindi naman. And thank you for having this. May Facebook page ka? Facebook account? Facebook account? Meron. Joshua Fabros. Search na dito, lagay na natin. Then, Victor Navalde. And yes, hopefully meron kayo natutunan. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next time. Peace. God bless.